Kausap naman po natin ngayon ang tagapagsalita ni Chief Justice Maria Lourdes Sereno na si Attorney Carlo Cruz. Good morning, Attorney Cruz. Ikaw ni season po ito. Magandang umaga po, Miss Season. Paumanhin po, di ako nakadalo dyan sa inyong programa dahil birthday po ng asawa ko si Joy. Maghahanda ko ng almusal maya-maya lang pagkatapos natin magkwentuhan para hindi naman siya magluto. Opo, Attorney, no worries po at happy birthday po sa inyo, Mrs. Samantala, sigurado na raw kasi itong si Attorney Lorenzo Gadon na sapat daw ang botong makukuha mamaya sa pagtukoy kung may probable cause ang impeachment complaint laban po sa punong mahistrado. Kayo ho ba, tanggap na rin ho ninyo yung magiging resulta ng botohan? Alam niyo po, ginagalang natin yung kalayaan ni Atty. Gadon magpamahayag ng kanyang nasa damdamin, kanyang opinion. Pero alam niyo, we have to remain hopeful. Naniniwala pa rin kami na gagampanan ng ating mga kasamaan sa Kamara, sa House Committee, ang kanilang tungkulin ng sang-ayon sa saligang batas na susuruin nila ang ebidensya at huwag nilang papairalin ang emosyon o kaya ang numero. Alam nyo, Ms. Lizon, gamitin na natin yung salita ni Congressman Umali. He is fed up with deception, he is fed up with lies. Pagod na daw siya sa mga pamlilinlang at sa hindi mga katotohanan. Sana ganun din ang pagturing nila mamaya doon sa mga sinasabing mga paratang ni Atty. Gadon. Dahil lahat ng magmamasid, lahat na nakakaintindi, ay naintindihan naman nila na wala namang katuturan talaga lahat na itong paratang ni Atty. Gadon. Ilang beses po siyang napasinungalingan sa prosesong ito ng mga testigong humarap sa House Committee. Opo, sabi rin ho ni House Speaker Alvarez, hihintayin muna nila po yung desisyon naman ng Korte Suprema sa co-warrant to petition laban po kay Chief Justice. Kumpiyansa ho ba kayong ibabasura po ng Supreme Court en banc ang co-warrant to petition, sir? Yun pong aming magiging panawagan, yun pong aming panalangin at maintindihan ng Korte Suprema na lihis po ito sa lahat ng pinag-aralan ng mga abogado sa paaralan. Wala po sa saligang batas natin ang kapangyarihan ng Supreme Court na mag-proceed na tanggapin ang isang co-warrant of petition na laban sa isang opisyal na malinaw na sa ating saligang batas ay isang impeachable officer po. Tila ho, parang dun ho sa mga salita ni Chief Justice Sereno, sinasabi niya na parang give my day in court, parang gusto niya na kagad na iakyat ang impeachment complaint na ito sa Senado. Saan ho nanggagaling ang kumpiyansang ito ng Chief Justice? Ganun po kami mga abogado, siya po ang punong mahistrado. Kami po lahat ay kumbaga excited na pag meron mga ganitong paratang ay makapagpresenta na maayos ang ebidensya para lumabas po ang hangarin natin lahat, yung katotohanan po. Sa Senado po kasi, ang pagkakaintindi namin ay full-fledged trial po. Talagang lubusang pag-uusig at lahat po ng ebidensya ay mailalabas ng tama. So you think you have a better chance po na mailabas din ng inyong panig? Hindi pa po nawawala ang aming pag-asa na dito sa House Committee, na mukhang patungo na tayo sa Senado. Pero alam niyo po yung mga pananalita nila ngayon na wag na munang isampa o wag na muna isubmit sa plenaryo. Meron po mga nagsasabi na ito daw po ay pagsukok ng ating legislatura sa kanilang kapangyarihan. Siguro mayroon po isang ibang pananaw dito na mas magandang pag-isipan. Baka kasi marami pong magagaling na abogado dyan. Isa po dyan si Congressman Fariñas. Baka naintindihan po nila, baka lang naintindihan nila na mas maigi siguro kung wag nila na ituloy ito dahil wala silang ebidensya. Alam niyo po, yung mga mahuhusay na abogado, talaga naman po susuriin ng mahusay ang ebidensya at hindi papailalim po ang emosyon. Ang kailangan po sa korte, pati sa impeachment trial, kailangan po dyan ay malinaw, ebidensya po. May sinasabi rin po ang minorya na may sabwatan daw itong ilang kongresista at ilang mahistrado sa parang gusto nila pagtulungang alisin sa pwesto itong si Chief Justice. Ano ang reaksyon? Hindi na po siguro kami makikisaw-saw sa ganyang usapin. Nagmamasid po ang ating mga kababayan. Naintindihan po naman nila kung anong nangyayari. Kami po, ang aming mula sa umpisa, ang aming pong sinasabi ay we will proceed as lawyers here. Yung mga usaping ganyan po, kahit na may kabuluhan, ay mas naigi na siguro ay hindi na lang namin bigyan ng masyadong pansin. Ang mahalaga ay harapin namin to bilang mga abogado na kami umusad, basihan lang namin ay po ay ang ebidensya.
Ang tanong ho ng ilan, yung indefinite leave ho ba ni Chief Justice mananatili hanggang sa matapos po itong inaasahang impeachment trial, sir? Nasa sa kanya po yun, kung sa tingin niya ay nakapagprepara na siya ng maayos, kung sa tingin niya ay mabutigan niya ulit ng buong pansin ang kanyang mga tungkulin sa kanyang opisina, abay nasa discretion po niya yun kung kailan po siya babalik. Hayaan po natin, tingnan natin kung paano mga mangyayari. Ang malinaw po dito ay hindi po siya nagbitiw sa kanyang posisyon, hindi po niya tinalikuran ang kanyang mga tungkulin bilang punong maestrado. Siya pa rin po ang ating punong maestrado. Alright, thank you very much for your time, Attorney Carlo Cruz. Maraming salamat din po sa inyo for giving us this opportunity to speak with our countrymen. Maraming pong salamat. Maraming salamat muli ang tagapagsalita po ni Chief Justice Maria Lourdes Sereno.